Okay, so tayo po ay magpatuloy na sa ating pag-aaral at yung iba ay malamang ay medyo madi-delay. Hindi ko alam kung baka sila ay nakatulog na. Sana naman ay magising pa uli sila. Ano? Okay, joke lang po yan. Siyempre, magigising naman sila sigurado at magjo-join pa ang mga iyan. Okay, so ating tinatalakay ko nga na yung yung chapter 55, verse 4 at 7 ay tumutukoy doon sa pagpapadala ng Panginoong Diyos sa Panginoong Hesus bilang saksi sa mundo. At sa pamamagitan ng pagiging saksi, ang sabi niya doon, ang ginawa ko siyang saksi sa mga bansa, pinuno, at tagapagmana sa mga bayan. Ibig sabihin, siya ay saksi, siya ang kukontrol sa buong bansa, siya ang magdadala ng mensahe ng Panginoong Diyos, siya ang magiging tagapanguna at tagapagmana ng buong bayan. Siya ang kukontrol sa buong sandaigdigan. At ito'y tumutukoy sa malawakang paghahayag ng ebanghelyo o paglapit ng Panginoon paglapit ng mga tao sa Panginoong Diyos. Ayan, magandang gabi, Mami Irene. At nandiyan na rin ang pamilya ni Ate Alma, di Kuya Bob. Ayan, salamat po muli sa inyong pagsama. Nawa ay maayos na ang aking boses dyan sa lugar ninyo. Ano po? Ayan, ganyan talaga minsan nagkakaroon ng konting mga issues ang ating internet signal dahil tayo ay nasa iba't ibang lugar. Ayan. Pero ganun pa man ay napakalaking bagay, napakalaking alwan ang ibinibigay ng technology sa ating mga ginagawang pag-aaral. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Nung kapanahunan ng bagong tipan, ang Panginoong Hesus ang itinalagang saksi. Sabi doon, sa panahon ni Propeta Isaiah, ito ay propesiya na mayroong dadaling saksi ang Panginoong Diyos. Ito nga ang Panginoong Hesus. At ito'y natupad sa panahon ng bagong tipan. At then nung matapos na ang ministry ng Panginoong Hesus dito sa lupa, after 3 years, basically, ay umakyat siya sa langit. Siya ay namatay, ilinibing, muling nabuhay, at umakyat sa kalangitan. Ang sumunod na gumampan ng kanyang mga responsibilidad ay ang mga apostol. At pagkatapos ng mga apostol, may mga tinatawag tayong apostolic fathers, the church fathers, and then nagkaroon ng napakaraming problema at sitwasyon sa iglesia. Now, sa ating kapanahunan, yung sinasabi ditong pagiging saksi, ito ay tumutukoy sa atin. Tayo na ang magiging saksi ng Panginoong Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng ating paghahayag, pagpapagamit sa Kanya na maibahagi natin ang ebanghelyo sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya napakaraming mga misyonero, mga church planters, at iba't ibang mga pastor na pumupunta sa iba't ibang lugar. Ang isa sa ipinapanalangin ng Touching Lives ay magamit pa ng Panginoon sa iba't ibang lugar na makapagtayo ng maraming simbahan. Kaya patuloy akong humihingi sa Panginoon ng mga lingkod ng Panginoon na tatawagin niya at magpapastor sa Touching Lives para makapunta rin ako sa iba't ibang lugar pa at makapagsimula ng ibang gawain. Ayan. So, ayan, nandiyan si Brother Edgar. Magandang gabi, Brother Edgar. Okay, sa talatang 6, ang sabi dito, napakagandang pag-aralan po nito at sabi ko nga ay malawak ang gusto kong ibigyang diin sa bahaging ito. Hanapin mo si Yahweh habang siya ay matatagpuan. Manalangin ka sa kanya habang siya ay malapit pa. Napakasimple lamang ng mga bagay na ito nang binabanggit sa talatang ito. Pero ang dapat nating ah, makita ay ito'y patuloy na panawagan ng Diyos direkta sa tao, direkta sa mga tao. Nagsasabing hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan pa. Makikita natin na mayroong conditions na habang may pagkakataon ka pa, hanapin mo ang Panginoong Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Ibig sabihin, darating ang panahon na baka hindi mo na siya makita o kaya ay mawalan ka na ng pagkakataon na mahanap siya. Mamatay na, magkasakit na. Lagi ko nang naikukwento sa inyo mga bagay na yan. Ang tendency nating mga tao ay i-delay o ipahuli lagi ang paghanap at pagkapanumbalik sa Panginoon. Kaya lang minsan sa kadidelay natin, nawawala na tayo ng pagkakataon. Ayan. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng isang aktibong panawagan ng paghanap at paglapit sa Panginoon habang may panahon pa na siya ay matatagpuan at malapit pa.
nangangailangan ito ng aktibong tugon at aktibong pagkilos ng paghanap at paglapit sa Panginoon. Kulang na lang sabihin, ngayon mo na gawin ang bagay na ito. Pero yun po ang ibig sabihin. Sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba at pagtalikod sa kasamaan ay mahahanap natin ang Panginoon. Bagamat binabanggit doon sa Roma chapter 3 verse 10 na walang sino man ang humahanap sa Panginoon. Kaya nga ito ay panawagan dito at ating pinag-aaralan ay dalawang bagay ang pwede nating makita dito. Una, kung ikay mananampalataya na, patuloy mong hanapin ang Panginoon, patuloy mong saliksikin ang kaniyang katuruan upang lalo mo siyang maunawaan ng buong buo. Hindi dahil nanampalataya ka na, hindi dahil mananampalataya ka na, hihinto ka na sa paghanap at sa paglapit sa Panginoon. Kasi continually hahanapin natin ang Diyos kung nasaan siya o kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin, kung ano ang kaloob at kaparaanan niya sa maraming bagay na ating pinagdadaanan. Okay. Ipinapahiwatig nito na limitado ang panahon para sa pagkakataong ito. Maaaring dumating ang panahon kung kailan ang pagiging malapit at matatagpuan ng Diyos ay titigil. Well, hindi natin alam eksakto yan kung anong mangyayari sa ganyang sitwasyon. Kung siya ba'y talagang mawawala o titigil, kaya hindi ko kayang sagutin 'yan. Kaya nga ang kaya ko lang sabihin ay habang may pagkakataon pa, habang nandito pa tayo, hanapin na natin ang Panginoon. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Tayong mananampalataya na, ay lalo tayong lumapit sa Kanya. At ngayon, ibahagi natin yung ebanghelyo sa ibang mga tao upang sila naman ay makalapit din sa Panginoon. Yan ay responsibilidad sa harapan ng Diyos. Bagaman at alam natin na ang Diyos ay matatagpuan sa lahat ng lugar, omnipresent, sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, binibigyan din ng talatang ito na darating ang panahon ng oportunidad at pagkakataon ng mga tao upang hanapin siya, lumapit at makipag-isa sa kanya ay matatapos. Mauubos ang buhay natin, magtatapos tayo, mamamatay, maaaring magkasakit o kung ano man ang mangyari sa atin. So pag dumating ang pagkakataon na yun, wala na tayong tsansa na mahanap pa ang Panginoon. Tapos na. Kaya wag na nating i-delay. May hangganan ang lahat ng paghihintay ng Diyos sa tao at posibleng tumutukoy sa panahon na nakababa ang Panginoong Hesus sa lupa at naiakyat na sa kalangitan. Alam natin ito no? Maraming tao sa kapanahonan natin ngayon na may nagsasabing saka na ako mananampalataya, saka na ako sisimba. Sabi sa Bible ay para kang hangal, hindi mo alam kung ano mangyayari kinabukasan, tapos sinasabi mong saka na para bang siguradong sigurado ka na mabubuhay ka pa kinabukasan. So, iyan ang problema. Ang tema ng paghahanap sa Panginoon ay isang pangunahing mensahe sa buong Biblia. At ang talatang ito sa Isaias ay hindi naiiba. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng aktibong pakikipag-ugnayan sa Diyos at hindi pagsasawalang bahala sa kanyang presensya. Hindi pagsasawalang bahala, hindi pagbabaliwala. Ipinahihiwatig nito na may mga sandali sa buhay kung kailan mas na sasalat ang presensya ng Diyos o nakikita mas nauunawaan ng presensya ng Diyos at mahalagang samantalahin ang mga pagkakataong ito upang hanapin siya. Kaya siguro ang isang dahilan kung bakit meron tayong ganitong daily devotion, regular na pag-aaral, pero ang dahilan ay upang madala natin ang ebanghelyo sa iba't ibang dako ng mundo. Ngayon ay wala nang masyadong nagjo-join na taga-overseas, pero may mga pagkakataon ang ating mga nakikinig dito ay taga United States, taga Middle East, na si Leia nasa Poland, nasa Singapore, sa Hong Kong. Kagabi kasama natin si Ate Angie, siya ay nasa Vietnam. So yun po. So ang pag-aaral na 'to ay hindi lamang limitado sa touching lives at sa iba't ibang, kabatiran kung hindi si Pastor Michael ay hindi naman taga touching lives pero malapit na kaibigan at mga nakasama ko iyan doon sa Mindoro sa church planting training. Si Pastor Nanding, si Brother Edgar, halos yan ang talagang taga touching lives nito si Irene, si Pastor Cot at siyempre yung pamilya ni Ate Alma at nila Kuya Bob. Ayan,
Pero yun nga, ang purpose ng ating pag-aaral ay upang ihayag ang mensahe ng Panginoon sa lahat ng sulok ng mundo, maraming makarinig, makaunawa, at maraming lumapit sa Panginoon. Kaya ang palagi kong panawagan sa inyong lahat, kung meron kayong mga kakilala, kaibigan, nasan man silang dako, ay pwedeng-pwede niyong i-share yung ating link, yung ating mga videos, para maunawaan nila at makasama natin silang makapag-aral at matuto at makalapit sa Panginoon. In the past, hindi naging ganun ka-epektibo ang ating evangelism activities. So at least sa pamamagitan ng video na ito, ay makapag-share tayo sa iba't ibang lugar. Magandang gabi po, Nanay Gertrude. Salamat sa inyong pagsama. Ayan. So pinag-uusapan po natin ang Isaiah chapter 55 verse 6. Ang talatang ito ay kaugnay ng mga nakalipas na panawagan sa mga nakaraang talata sa kabanatang ito, ugnay-ugnay at dugtong-dugtong, no? Sa konteksto ng Israel, nagbibigay din ito sa panawagan sa bayang pinili ng Diyos na manumbalik sa kaniya at sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos, muling humakbang sa pagsunod sa kaniya. Sa kasaysayan ng mga Israelita ay palagi nang lumalayo sa Diyos sa kabila ng mga ginawang pagliligtas sa kanila. Hindi nakikita ng mga tao ang mga nagawang mabuti ng Diyos sa buhay nila, kaya hindi nila iginagalang o sinusunod ang Panginoong Diyos. Napakaraming pagkakataon simula pa sa kanilang mga ninuno na sila'y tumalikod sa Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito'y common na ugali ng mga tao noon at ngayon. Hindi nakikita yung kabutihan ng Diyos. Maraming pagkakataon na tayong mga tao, hindi natin nakikita ang kabutihan ng Panginoon, mga kaibigan natin. At minsan even sa church, ganyan din ang nangyayari. Nakakalungkot. Po, kagaya sa ating kapanahunan ngayon, mas sinusunod at pinahahalagahan ng mga tao ang kanilang pansariling kagustuhan, sariling katwiran, sariling pananaw, sa halip ng kagustuhan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Okay, sa talatang ito, nananawagan si Isaiah sa mga tao na magsisi at tinihimok silang manumbalik sa Diyos. Ipinapaalala niya sa kanila na ang Diyos ay maawain at laging handang matagpuan ng mga humahanap sa Kanya. Hindi naman nakikipagtaguan ng Diyos ang tanging nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng first move or kung anumang sitwasyon na hanapin natin sa Kanya. Hindi literal na paghanap, kung hindi iyong paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagsusuko ng ating buhay. Yan. Kaya in relation doon sa ating lesson kagabi, tayong lahat dito na nakikinig ay pwedeng maging saksi sa kapangyarihan ng Diyos upang matupad naman itong itinuutos dito sa talatang 6. Yan. Tama yan, the Great Commission. No? We are bound to spread the gospel throughout the world. Yan. Sa awit 145 verse 18, ito ang sinasabi, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Ayan. So, alam na nating lahat ito, hindi naman tatalikuran ng Diyos ang isang tao na lumalapit sa kaniya. Ecclesiastes chapter 12, very much similar dito sa verse na ito. Verse 1, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Sorry. Bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Doon, ito dito sa Ecclesiastes chapter 12, ito yung verse 1. And then simula verse 2 hanggang verse 7, na nang tinalakay, ipinahayag ang mga dahilan at praktikal na sitwasyon bakit mahalaga na alalahanin ng Diyos sa panahong may kakayahan pa ang tao. Ikaw kapatid, kayo, meron ba sa atin dito na baka meron pa sa atin ditong nakikinig na hindi pa totally nananampalataya sa Panginoon. O minsan ay nagiging compliance lamang yung pakikinig. So, ito na po yung pagkakataon na isuko natin ng buong-buo ang buhay natin sa Panginoong Diyos. Sa dulong bahagi ng kabanatang ito ay binanggit ng mga ngaral o yung ang resulta ng pag-alala at paglapit sa Panginoon at ang kawalan ng kabuluhan ng lahat ng bagay na kinahihumalingan ng tao. Yan. Now,
Bakit mahalaga ang paghahanap sa Diyos? Sa kanyang sulat sa Roma, binanggit ni Pablo ang kamangha-manghang pahayag mula sa awit. Yung binanggit natin kanina, no? At ito pa yung isang binabanggit doon sa Roma chapter 3 verse 11, walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Or verse 10. Ngunit paano nga ba nasambit ni Pablo at ni David ang ganitong kalawak na deklarasyon na totoong wala ni isa man sa lahat ng nabubuhay ang naghahangad at naghahanap sa Diyos? Totoong bilyon-bilyong tao ang nagnanais makita ang Diyos. Subalit, hindi naman talaga ang tunay na Diyos ang kanilang hinahanap. Sa ating mga mananampalataya na marami sa atin o lahat sa atin ay regular na laman ng mga simbahan, ng mga gawaing pagsamba, ng mga prayer meeting, Bible study o kung ano-ano pang gawain sa loob ng church o minsan ay sa labas ng church. Pero dapat nating makilala at maunawaan na totoo ba sa puso natin na ang Diyos ang ating hinahanap? Baka kasi compliance lang o masabi lamang na sumimba. Mga kapatid, alam na ninyo yan at ilang beses ko nang binanggit, baliwala ang lahat ng bagay na hindi totoo sa puso. Kaya tayo ay magpakatotoo. Yan. Ang bagay na ito ay tuwirang nakaugnay sa kasalanan ginawa ni na Eva at Adan dahil sa pandaraya ni Satanas. Lumaganap sa bawat salinlahi ang panlilinlang na ito na sadyang pinagbuti ni Satanas. Talagang Satan is the expert in deception. Kaya't dahil diyan ay katiting o napakaliit lamang ang naging pagkaunawa ng tao sa katotohanan tungkol sa Diyos. Itinago hindi talaga pinigilan ng mga tao na lumago. Ito ang naging dahilan kung bakit malabo ang pananaw ng tao sa Diyos. Magliliwanag lamang ang ating espiritual na patingin tungkol sa katotohanan kung nanaisin ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili sa atin. Sa John chapter 17 verse 3, ang sabi ng Panginoong Hesus, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila at ang iisa at tunay na Diyos na at ang makilala si Kristo na iyong isinugo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng paghanap, ng paglapit sa Panginoon, makikilala natin ang Panginoong Diyos. Kaya kahit yung mga mananampalataya niya, patuloy nating saliksikin ang Panginoon. Huwag na huwag tayong hihinto. Kaya mga kapatid, meron tayong daily devotion para daily ay natututunan natin at napag-aaralan ang kanyang salita. Hindi man natin totally makabisado lahat or maunawaan, ang at least mayroon tayong pagkakataon na ano na uh, maipakalat ang kanyang salita at tayo ay makaganap sa mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Alam natin na hindi laging madaling hanapin ang presensya ng Diyos. Hindi dahil sa siya ay mahirap masumpungan, kundi dahil na rin sa ating mga isipan na puno ng maling pangunawa at pandaraya ni Satanas na higit pang naapektuhan ng mga kulturang umiiral bukod pa sa makasalanang kalikasan ng ating puso. Maraming pagkakataon, akala natin hinahanap natin ang Diyos. Marami akong nakikitang nakapost minsan sa Facebook na nanalangin. Alam mo yung sinasabi pa natin dun sa Facebook ang mga bagay na kailangan nating sabihin sa Panginoon. Kapatid, kung meron kang naisabihin sa Diyos, wag mo nang sabihin sa Facebook kasi hindi ka naman maiintindihan ng Facebook. Ano po? Kung meron kang gustong sabihin sa ibang tao, wag mo nang sabihin kay Facebook kasi hindi naman sasagot si Facebook. Idirekta mo na sa tao or idirekta mo na sa Panginoon. Ayan. May mga nakakatuwa at very active sa social media. Even yung laman ng prayer ay sinasabi sa mga post nila. Maraming ganyan Um, si Pastor Claude, very active yan dahil sa ganyan at meron tayong ibang kapatiran dito. Pero personal po itong pananaw na mas makabubuti na dalhin mo na lang sa harapan ng Panginoon directly. Huwag mo nang padaanin kasi hindi naman mediatrix si Facebook. Hindi na direkta mo na lang sa Panginoon. Ayan. Ah, Nanay Gertrudes, saka na po natin pag-usapan ang iyong tanong kasi hindi po related sa ating pinag-uusapan ngayon po. Ano po? Sa ibang pagkakataon po,
i-remind po ninyo ako para mapaliwanag ko po sa inyo ang tungkol sa mga bagay na yan. Actually, yan din ang tanong ni Pastor Claude dati at ng lahat, probably lahat tayo, tanong natin yung mga bagay po na iyan. Ano po? Okay. Magaganap lamang ang mga bagay na tunay na paglapit sa Panginoon kung ang mga tao ay makakaunawa. Kaya tayo instrumento upang maunawaan ng mga tao ang mga bagay na ito. Ang Second Chronica chapter 15 verses 2 to 4 na nasulat mahigit 2,000 taon na ang nakaraan ay may itinuturo rin sa atin tungkol sa paksang ito. Sabi doon, pinuntahan niya si Asa at sinabi, pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Juda at Benjamin, nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo'y nasa panig niya. Napakasarap naman pakinggan nito. Matatagpuan ninyo siya kung siya'y inyong hahanapin. Ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo. Matagal nang hindi sumasamba sa tunay na Diyos, ang Israel, wala pa ring nagtuturo at wala ring kautusan. So, iyan ang problema. So, sa panahon natin ngayon, well, panahon ni Haring Asa, yan ang problema eh. Kasi, um, itong hari na ito ay hindi, tinalikuran nila ang Diyos eh. Nagsimula siya ng mabuti, pero natapos siya na hindi mabuti. Ayan. So, kaya mga kapatid, ang proseso ng buhay na paghanap at pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon is a continuing journey. It is a continual journey at hindi po natatapos sa isang iglap. At habang tayo naglalakbay sa tinatawag nating Christian journey, ay makakaranas tayo ng maraming kabigatan sa buhay. Naalala ko lang yung pelikula, paborito ng marami sa inyo, The Pilgrim's Progress. Sino ba yung character doon na limot ko na, yung pwedeng mag-share yung iba, si Christian ba yon? O si Faithful ba? Nalimutan ko anong sinong character. So napakahaba ng kanyang journey, kaya nga Pilgrim's Progress. Ang ibig sabihin sa salitang pilgrims ay paglalakbay. At kung mapapanood ninyo doon sa bawat bahagi ng paglalakbay niya, nakakaranas siya ng iba't ibang mabibigat na sitwasyon. Pero nagpapatuloy sa journey. Kasi patuloy niyang hinahanap ang Panginoon hanggang sa dumating sa panahon na nakita na niya ng buong buo at yun na yung glory, yun na yung kaluwalhatian. Ibig sabihin lang, hindi natatapos ang paghanap at paglapit sa Panginoon. Ayan. Okay, so sa Deuteronomy chapter 4 verse 29, sabi dito, gayunman matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin. So ang key is buong puso, hindi yung basta masabi lamang na hinahanap mo ang Panginoong Diyos. Buong puso. Yan. Sa Jeremiah 29:13, okay, ito ay familiar sa ating lahat ito. Anyway, the context is the same sa mga Israelita. Kapag hinanap ninyo ako inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. So the context is the same. Okay, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 7, humanap kayo at kayo'y makakasumpong, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Maraming taong hindi nakakakita sa Panginoon, hindi siya nakikilala. Bakit? Dahil hindi nila hinahanap. Ano kaya ang mga mata ng mga taong ito? Ano kaya ang takbo ng isip? Ano kaya ang puso ng mga taong ito? Ayan. So, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na palagi nating hanapin at puntahan ang Panginoon. Ayan, tama, napakaganda na binabanggit ni Sister Irene. Huwag nating hanapin ang Diyos sa panahong ah, okay lamang ang ating sitwasyon. Hanapin natin siya sa lahat ng sitwasyon. Yun ang buhay ng mga mananampalataya. Tama po, this is the journey. Yun yung journey na tinatawag natin eh. Maraming pagkakataon na hinahanap lang natin ang Panginoon pag mabigat ang problema natin. Pag mayroon tayong mga pinagdadaanan, gusto nating lumapit sa Panginoon, idulog ang ating mga kabigatan. Pero pag naging okay na ang sitwasyon natin, ay minsan ay nakakalimutan natin siya. Huwag pong ganun ang ating maging buhay. Regularly, continually, constantly,
hanapin natin ang Panginoon. 24/7, 365 days a year. O kung yan may leap year, ilang araw ba ang leap year, no? 366 ba? Ayan. So hanapin natin tuloy-tuloy upang lalo natin siyang makilala, makita, at maunawaan natin kung anong pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit ang mayroon siya sa atin. Ayan. Okay, so yung mga tema ng pagsisikap, pagsisisi, masaganang kapatawaran, at iba't ibang bagay pa ay ipinapaunawa dito. Sa pangkalahatan at sa ating pagkatapos, ang talatang ito ay nagpapahayag ng isang walang kupas na paanyaya na buong pusong itaguyod ang relasyon sa Diyos. Itaguyod, itayo, establish na kinakailangang gawin ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon, hindi sa isang linggo, hindi sa isang taon, ngayon na. There is an urgency kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na panahon bago pa mawala ang pagkakataon. Hindi natin alam kung hanggang kailan mayroon tayong pagkakataon. Ang pagtalimas o utos sa panawagang ito ay magdadala ng kapatawaran, awa at tunay na kasiyahan. Kapatid, ikaw ba'y nabibigatan? Ikaw ba'y maraming pinagdaraanan sa buhay? Baka ang kulang ay ang paglapit, paghanap sa biyaya at kaparaanan ng Diyos. Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Yun ang sabi ng Panginoon. Hanapin natin siya. Bago po magsimula ang devotion, hayaan niyong magtapos ako sa bagay po na ito. Around 6 p.m., pauwi si Ate Alma sa kanila, hinatid ko doon sa gate. Pagbalik ko sa bahay, may dalawang tao akong nakausap na talaga namang bigat na bigat ang damdamin. Hindi ko maintindihan kung anong ipapayo ko sa kanila. Yung isa nakausap ko through live, so napakabigat. Ang daming sinadaan ng sitwasyon. Simple lang po ang dahilan o ang paraan. Hanapin ang Panginoon. Minsan kasi nauunahan tayo na hinahanap natin ang Panginoon pero nangingibabaw pa rin ang sarili nating katwiran. Kalimutan natin ang sariling katwiran. Hayaan nating Panginoon ang kumilos sa atin. Yung isa naman ay nabanggit ko na ito sa inyo dati. Kaibigan ko yung siya ay foreigner na talagang napakatindi ng kanyang pinagdadaan ng sitwasyon doon sa kaniyang partner sa buhay. Kanina nakita ko bigla sa aking messenger. Ang haba ng kwento niya. Talagang ang bigat ng damdamin. Pasko pa naman. Sabi niya, naku, talagang naaawa ako, napapaiyak ako dito sa kaibigan kong ito. At kung mayroon nga lang pagkakataon na mapuntahan ko siya ng malapit, eh, madamayan, ano, pero napakalayo eh. Ah, Incidentally, yung mga nakausap ko mga tao, pareho palang taga Tres Martires. Ayun po, hindi ko alam yung mga taga San Rafael o taga dito Santo Tomas. Meron din ba kayong ganyang pinagdadaanan? Ito yung pagkakataon para ibigay natin sa Panginoon ang anumang mabibigat na sitwasyon na iyan. Matatapos na ang 2025, nawa sa pagdating ng 2026, anumang mabigat sa buhay natin, anumang dala-dala natin ay atin ang maitapon at patuloy nating hanapin ang Panginoon. Yan din po ang ginagawa ko sa buhay ko at pinipilit kong gawin at isaayos ang mga bagay. Well, nakakatulong yung ating team building bukas. Ayan. So, sana ay maging aktibo po ang lahat. Bagamat hindi lahat ay makakasama. But still, kung malapit nga lang si Pastor Michael, eh sana makasama sa team building. At si Brother Edgar. Brother Edgar, pwede ka pang humabol. Bukas kami bukas matutuloy ang team building na cancel nung nakaraang linggo. If you're available, so punta ka doon. Kaya sa Talisay, i-chat mo lang ako. At para Pastor nandin kasi ay hindi na makakabiyahe yan, no? Sir Irene, pwedeng-pwede pa. Nag-message ako sa GC natin na may ayos. Baka pwede pa silang mag-join ulit. Ayan. Okay, so ang pag-aaral na ginawa natin sa gabing ito ay paglapit, paghanap sa Panginoon. Maraming prosesong itinuturo ang Panginoon. Hindi ang isang bagay na gusto kong iwanan sa inyo bago tayo tuluyang magtapos sa gabing ito. Hindi kaya ang sitwasyon mo ngayon ay kaparaanan ng Diyos? Itinuturo sa iyo, pinipilit isiksik sa puso't isip mo para makita mo na kailangan kang sumuko sa Kanya.
kailangan mo siyang lapitan, kailangan mo siyang totaling hanapin. At 'pag ginawa mo ito, 'pag sumunod ka, baka siyempre naandun ang kapayapaan ng katibasayan at kaayusan ng buong buhay. Mga kapatid, i-assess po natin ang sitwasyon natin. Bata, matanda, lalaki, babae, nanay, tatay, kung ano man, kung sino ka man, kung anong level mo man. I-assess natin ang ating mga buhay. Kalimutan na natin na tapusin yung mga kahirapan ng damdamin at bigat na naranasan natin ng buong 2025. This is the time para ayusin natin ang ating buhay. Ayan. Ayusin natin. Salamat mga kapatid. Nawa ay natuto tayo at magawa natin ang mga bagay na pinagagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa gabing ito. Sa mensahe ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming tulungan, patuloy mo kaming gabayan, Panginoon. Ikaw na po ang manguna sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang nakakaalam ng anumang kabigatan, ng anumang sitwasyon ng bawat isa. Ikaw po ang gumabay sa bawat isa sa amin upang may saayos namin ito. Magkaroon ng kaisipan, puso't damdamin na lumapit sa iyo upang idulog sa tisuko ang lahat ng mabibigat na ito. Salamat po, Amang Diyos. Gabayan mo po kami, Ama. Tinatagubilin namin sa iyo lahat ng mga gawain bukas. Ikaw po ang manguna sa amin, Ama. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so salamat pong muli mga kapatid. Salamat sa buhay. Salamat sa inyong pagsama. Kita-kita po tayo bukas sa ating team building o do sa daily devotion pa rin. God bless everyone. To God be the glory.